Kaya pala lagi akong tuwing buntis ako dahil sa ginawa ng boyfriend ko. Hello, Ate Ann. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Shaira, 26 years old, at ang boyfriend ko naman ay 28 years old. Just call him Danny, not his real name. We're 8 years in our relationship. He was my first in everything. Hanggang isang araw, nalaman ko na buntis ako. I planned to tell it to Danny first before telling my parents. So nakipagkita ako sa kanya at sinabi na buntis ako, pero mukhang hindi siya masaya. He only gave me a smile pero kita ko, ang lungkot sa kanyang mga mata. Tinanong ko siya, hindi ka ba masaya na magkakababy na tayo? Sabi niya, of course masaya siya. Nag-alala lang daw siya. Hindi daw kasi namin napaghandaan ito. Nag-aalala siya sa magiging kinabukasan ng anak namin. I understand him at handa naman daw niya akong panagutan. Sinabi namin sa mga magulang ko na buntis ako. At first, nagalit sila sa amin pero wala rin nagawa ang galit nila sapagkat nandito na ako sa sitwasyong ito. Tinanggap na lang nila at pinatawag ang mga magulang ni Danny at di kalaunan ay namanhikan. After ng pamanhikan, nagsama na kami ni Danny sa iisang bahay. Inalagaan niya ako. He treats me so well. Nagpa-check up kami at nalaman ko na I was 3 months pregnant. Bago papasok si Danny sa trabaho, pinaghandaan niya muna ako ng makakain at inumin. At uuwi siya tuwing afternoon break nila upang ipagluto ako ng pagkain. I'm so very thankful to him for taking good care of me. Isang araw napansin ko ang madalas na pananakit ng puson ko hanggang sa na ako. Buti na lang nandyan ang mama ko that time. We rushed to the hospital. I was so scared that time. The only thing that came up in my mind is the situation of my baby. Hanggang sa nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, agad akong nilapitan ni Mama at ni Danny. Tinanong nila ako kung okay lang ako, but instead of answering their question, naalala ko ang nangyari at umiyak ako. Alam kong ko. I faced Danny, but I can't see any sadness in his eyes. He's not worried at all, para wala lang sa kanya ang nangyari. Tila kasiyahan ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Sinabi ko sa kanya na, I lost the baby pero sabi niya sa akin, stop crying, marami pa daw pagkakataon. Hindi ko na rin natanong kung ano ang dahilan kung bakit ako nakunan. Wala kasi ako sa sarili that time, iyak lang ako ng iyak. Makalipas ang isang taon, buntis na naman ako. Napakasaya ko. Double ingat ako noon para hindi na maulit muli ang nangyari noon, but I was wrong. I lost my baby again. Ang hirap tanggapin. Sa pangalawang pagkakataon, hindi naging successful ang pagbubuntis ko. Minsan tinatanong ko ang Panginoon kung bakit ganito ang nangyayari. Wala akong magawa kundi tanggapin ang katotohanan at mag-heal from that pain. Hindi ako nawalan ng pag-asa. I keep praying na sana i-grant ni Lord yung wish ko na maging successful ang pagbubuntis ko. To make the story short, sa ikatlong pagkakataon, nabuntis ako. Hindi ko pinaalam kay Danny at sa mga magulang ko. I was 2 months pregnant that time. Sobrang saya ko at nagdasal na sana maging successful na ito. Sa sobrang kasiyahan ko, naglinis ako sa bahay. Inayos ko yung damitan namin ni Danny. Inalis ko lahat para malinisan ang lagayan ng damit. Then may nakita ako nakalagay sa isang maliit na plastic bottle. At ito ay pangpag. Nanlumo ako sa nakita ko. All this time, kaya pala lagi na lang akong dahil dito. Dahil sa kagagawan ng boyfriend ko. Sobrang sakit isipin na siya mismo ang gumagawa ng paraan para ako. Ang daming tanong sa isipan ko kung bakit niya ginagawa ito. Kaya pala siya ang naghahanda ng pagkain at inumin ko dahil sa plano niya. Buti na lang walang masamang nangyari sa akin. Buti. Hapon na nang umuwi siya. Sinalubong ko siya ng sampal sa muka. Nagulat siya sa ginawa ko. Tinanong niya kung anong problema ko. Then pinakita ko sa kanya yung Nagulat siya. Sinabi ko sa kanya na all this time, kagagawan mo kung bakit lagi akong nakunan. Bakit mo nagawa yon? Kaya mong nang nagsisimulang buhay ng isang sanggol at galing sayo. Hindi pa daw kasi siya ready na maging ama, kaya niya ginawa yon. Napaka-selfish niya, Ate Ann.
Sana kung hindi pa siya ready, sana hindi niya pa ulit-ulit akong binubuntis, tapos gagawa siya ng paraan para ako. Masahol pa siya sa hayop. Sinabi ko sa kanya na buntis na naman ako at nakipaghiwalay ako sa kanya. Nagulat siya sa desisyon ko. Nagmakaawa siya na hindi ko siya iwan. Lumuhod siya sa harapan ko, pero kahit anong pagmamakaawa niya, hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang kasamaan. Sabi niya, wala na siyang gagawin at handa na daw siyang maging ama. Pero hindi ko siya pinakinggan. Hindi ko matanggap ang ang ginawa niya. Umuwi ako sa amin. Sinabi ko sa magulang ko na nakipaghiwalay ako at sinabi ko rin ang nangyari. Nagalit sila at binigyan nila ako ng kasiguraduhan na sila na ang bahala sa akin at sa magiging anak ko. Ngayon malapit na akong manganak. Hanggang ngayon paulit-ulit humihingi ng tawad si Danny araw-araw. Siyang pumupunta sa bahay namin para kausapin ako at humingi ng tawad. Nag-effort siya ng todo at kita ko yun. Sinabi niya sa akin na pinagsisihan niya ang ginagawa niya. Paulit-ulit din siyang humihingi ng chance sa akin at babawi siya sa lahat ng ginawa niya. Dapat ko pa ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon?